Hello mga Mare, samahan niyo ulit ako sa panibagong araw. Nasanay na talaga kami tuwing umaga na magkakape tapos mag-aalmusal pa ng kanin. Pero ang almusal nga namin ng kanin ay tanghali na nga din at inaabot na nga minsan ng alas 10 ng umaga. Kaya pagdating ng tanghalian ay busog pa nga kami kaya hindi na nga rin kami nakakapagtanghalian at nagmemeryenda na nga lang kami sa hapon. For today's ulam nga ay magluluto nga lang ako ng adobong manok. Hinati ko nga itong manok, ang kalahati ay pang adobo ko nga ngayon at ang kalahati naman ay pang prito kapag gusto nga magpaprito ng mga anak ko. Hindi pa nga kami nakakapamalengke ng mga pang-ulam namin sa araw-araw dahil hindi pa nga sumasahod ang asawa ko. Buti na nga lang nagtitinda na ulit yung nagtitinda dito sa amin kaya ayan nakabili nga kami ng ulam namin. Naigisa ko na nga itong manok at nang maigisa ko na nga ng matagal ay tinimplahan ko na nga din. Noong una talaga hindi ako naglalagay ng oyster sauce sa adobo pero nung nakapaglagay nga ako ay nasarapan nga ako kaya ayan palagi na nga ako naglalagay. Makalipas nga lang ang ilang minuto naluto na nga din ang adobong manok kaya naghayin na nga ako para makakain na kami ng mga anak ko. At dahil alas 10 na nga ng mga oras na yan ay nasa trabaho na nga ang asawa ko kaya kami na nga lang ng mga anak ko nandito sa bahay. Hindi pa nga nakapasok ang panganay ko dahil nagchat nga ako kagabi sa teacher niya at nag-aantay pa nga daw sila ng announcement. Bumangon nga ang panganay ko kaninang alas 5 at papasok nga daw siya. Kaso nga lang hindi ko talaga nabasa ang chat ng teacher kaya sabi ko wala pa silang pasok. Tapos 6:30 na nga ako nagising at saka ko lang nabasa ang chat ng teacher na may pasok na nga daw. Kaya ayun, nagalit talaga sa akin ang anak ko dahil siya nga lang daw ang absent. Balik na nga tayo sa ginagawa ko mga mare. Tinanggal ko na nga itong mga laman ng ref dahil lilinisan ko na nga yan at na-defrost ko na nga din. Nakakatuwa nga lang magbasa ng mga comment lalo na nga nung makita ko na bawal pala lagyan ng mainit itong ref dahil nakakasira nga daw yun. Buti na lang talaga at may nakapag-comment nga noon at magiging aware na nga ako at hindi ko na nga lalagyan ng mainit itong ref namin. Nilagay ko kasi ang gulaman dyan na mainit pa at hindi ko nga muna pinalamig. Pero inalis ko din naman agad dahil nagtataka nga ako at ang tagal nga niyang tumigas. Kaya nagpapasalamat talaga ako sa mga nag-comment na bawal nga lagyan ng mainit ang ref at talaga namang may natutunan ako at hindi ko na talaga yun gagawin. Kaya sa mga nanonood ng mini vlog ko kapag may napansin nga kayong mali mag-comment na nga lang kayo para hindi ko na nga ulit gawin. Natapos ko na ngang linisan ng ref kaya inilagay ko na nga dyan ang manok at natitirang hotdog. At dahil wala pa nga kaming mailalaman dyan ay tubig nga lang muna. Kung nung una namumroblema ako na wala kaming ref dahil walang mapaglagyan ng ibang pagkain, ngayon naman namumroblema ako kung ano ngang ilalagay ko at wala pang ngang mailagay. Pagkatapos ko ngang malinisan ng ref ay naglinis na nga din ako dito sa salas dahil napakagulo nga dito kanina.